may loyalist vlogger nagigil sa'yo, tinawag kang Boy Tulo at bigay mo daw address mo at padalang ka daw ng coffee maker at imported na kape para di ka hingi ng pangkape sa follower mo. Boy Tulo. Baka pangarap niya na ano, sabihin nyo, baka pangarap niya na mapasubo sa akin. Kaya, ang daming i-imaginein yung tulo ko pa. Yan, no? Tatex yun. Hindi ko, hindi na daan sa, ano, pag ganun ko. Nakatakip pa. Meron akong, ano ron yung kahayan Hinay ko yung isang tatex. Ngumiti naman sa akin. Yes! Tapos sinundan ko, tumigil. At nagsumbong sa pulis. Iyari. Thanks, Ma'am Amelia. Baka wala nagpapakape ron sa tao na yun, kaya nanggagalaiti sa akin. Tsaka, anong kinalaman ng paghingi ko ng kape na may tulo ako, Boy Tulo? Ini-imagine niya siguro na ako ay isang sex machine. Ang lupit ng tao na. Nag-imagine ka ba? Paamoy nga daliri mo. Lalaki ba yan o badingdong? Kaya i-imagine mo sa akin. Paamoy nga daliri mo kung amoy wet packs yan. Baka pag na-imagine mo ko, may ginagawa ka sa daliri mo. Ano mo naisip na may tulo ako? Sige nga. Carclea, miss you, Sisi. Kaloyal, sniper, walang asang boto sa kabataan si Fiona. Ganun ba? Kawawa ka naman. Kabataan ka ba? Kahit naman hindi umasa sa'yo, Brad, mananalo pa rin. Salamat sa inyo, ha. At alam nyo po, matagal na po naming si VP Sara Duterte, kahit napakagaling po ng pinagagawa niya sa Davao, kahit ang galing po ng pinagagawa niya sa bilang Vice President, hindi po yan na namimidya, no? Wala pong coverage. Parang yung Dolomite. Kino-cover lang pag bagong ulan. Ganyan po ang pag-cover nila kay BP Sara dahil po sa atake nyo, kaloyal, dahil sa atake nyo, congratulations. Lalo nyong ginawang popular si BP Sara. Habang ang mga idol nyo na si inggit na inggit, di ba? Alam nyo kung anong ginagawa nyo, kaloyal? Ginagawa nyong anong tawag doon, yung bida, ano yung tawag sa mga bida? Ginagawa nyong mga underdog yung aming Sara Duterte. Pagdating po ng eleksyon yan. Yan ang gustong-gusto ng mga Pinoy, kung hindi nyo pa alam, yung mga inaapi. Di ba? Kaya sumikat sila. Kaya sumikat tong sila Judy Ann Santos, di ba? At lahat ng mga inaapi sa Pilipinas. Boss Buds. Ayan, Red. Mahirap palang tanungin si Fiona, balat sibuyas. Puta, pambabastos yung alam mo Ikaw, paano mo naman tawaging Fiona yung tao? Kung ikaw kaya tawagin kung tae, mahirap ka pala magsalita, tae. Antindi ng ginagawa mo ngayon. Anong ginagawa mo? Kinakalkal mo ba wet packs mo ngayon? Ha? Kumakain ka ba ngayon, nagkakamay ka, tapos sabay tinutusok mo sa wet packs mo? Bastos kang hayop ka, tapos sasabihin mo, mahirap tanungin.
Ikaw ba, anong ginagawa mo ngayon? Yung mga uu mo ngayon, yung mga uu mo, kinakain mo ba yan? Ikaw yata yung tumatay doon sa may Dolomite dati, kaya galit na galit ka eh. Yung dating pwesto ng Dolomite. Ikaw ba yun? Kaloyal? Kung makapagsabi ka ng Fiona, alam mo kung gaano kayo kabastos, mas bastos kami sa inyo. Pero pwede kitang bastusin na hindi ako magmumura. Ikaw ba yung tumatay doon, nagtututong yung tae mo ron sa sa may Dolomite dati, kaya ayaw nyo ng Dolomite? Ikaw ba yung isa ron? Yung nakapwesto tuwing alas 5 ng hapon, nakakapit ka sa bato para hindi ka mahulog sa Manila Bay? Na nung panahon ninyo, mas kadiri pa sa pagmumukha mo. Fiona ka dyan, puta. Tapos sabihin nyo na kayo ay mga mga banal kayo. Kung makatawag kayo ng Fiona, wagas. Bawal tanungin. Lahat ng katanungan sinagot ni BP Sara. Ang problema, dahil hindi mo maintindihan, yun ang problema nyo. Sabi ko nga, kaloyal, mura lang ang utak sa San Juan. Hindi nyo maintindihan, paano sasagutin si Risa Ontiveros? Nagtatanong na sa dyaryo. Ako ba napikon? Baka ikaw ang pikon. Normal lang sa akin to. Ay sinasabi mo, hindi sinasagot. Bakit sasagutin yung tanong sa dyaryo? Lahat nga ng kasagutan, tinanong. Hindi na kasalanan yan kung mahina si Ontiveros. Naisip niya magtanong, tapos na yung tapos na yung tanungan portion. Tapos magtatanong siya sa dyaryo. Paano ka masasagot kung sa dyaryo ka nagtatanong? Ano ang tanong? Ito, sagutin mo. Ano ang tanong ninyo na hindi nasagot ni BP Sara nung hearing? Siyempre, kung tatanungin mo sa dyaryo, bakit kayo sasagutin? Ano yan? Karinderya? Bukas 24 oras sa inyong mga katanungan? Ano kayo? Mercury drug? Gamot ay laging bago. Utot mo. Sagot. Ano ang tinanong na hindi nasagot ni Sara Duterte sa hearing? Kasi nag-hearing di ba? Baka hindi mo lang naintindihan o hindi ka nanood ng hearing. Iyon ang problema, hindi ka marunong manood Hindi ka nanood. Tapos ang pinanonood mo si Risa Ontiveros na nagtatanong sa dyaryo. Bakit naman sasagutin yung dyaryo? Tapos na hearing. Hindi po namin kasalanan kung mahina mag-isip si Risa Ontiveros. Na kinakailangan niya na matulog muna at may tagagawa ng script. Tsaka niya ulit tatanong kinabukasan na. Nasan ka na? Ano yung tinanong na hindi nasagot? Ano nga yung nagpapalusot? Ano yung nagpapalusot? Pinatulan na nga kita. Ngayon, sasabihin mo naman. Wala, hindi uso dito yan. Kasi ang alam namin, lahat ng katanungan sinagot. Ngayon, kung hindi nyo na itatanong sa dyaryo, ayun kasi ang gusto nyo. Pati yung tanong sa dyaryo, sagutin. Ano ka? Swerte mo. Hindi naman nasagot, tinanong sa dyaryo. Ano siya? Bakit naman sasagutin nyo sa dyaryo? Sumuko na nga kayo sa katatanong. Nasagot lahat. Tapos sasabihin mo, palusot. Yan ang problema sa inyo. Katulad ngayon, sinasagot ko kayo. Sabi mo, hindi makasagot. Ano ang tinanong na hindi sinagot? Natural, hindi sasagutin nyo sa dyaryo. Alang naman lahat na magtanong sa dyaryo, sagutin. Imposible naman. Isang tanong lang yung hindi nasagot. Ano? At baka hindi mo lang naintindihan, ipapaunawa ko sa'yo.
Dapat lang pera ng bayan yan, hindi ikaw si BP. Okay, tamo? Wala ka naman palang masabi. Iba yung argument mo. Ang argument mo, hindi kayang sagutin. Saan ba kayo nagtatanong? May panahon para magtanong, may panahon para sumagot. Yung panahon nyo para magtanong, sinagot lahat. Kung tapos na yung panahon ng pagsagot, alam nga namang magbasa lang, hindi naman vlogger si Sara Duterte. Bising tao yun. Ang daming hawak nun eh. Di ba? Isa-isay natin, Vice President. Mayroong 10, bukod sa kanyang Office of the Vice President, meron pa siyang 10 na extension office. DepEd Secretary pa. Vice Chairman pa ng NTF-ELCAC. Gusto mo maghintay lang ng tanong? Ako nga, hindi ako makababad sa dyaryo. Hindi ko mabasa lahat eh. Ang problema nyo, pati yung mga hindi tinanong, gusto nyong sagutin. Sa hearing po, kung may sasabihin kayo na hindi sinagot nung hearing, doon kayo umangal. Putya, kinabukasan nagtanong, natapos na yung hearing. Bakit kinabukasan nagtanong? Mahina utak ni Risa Hontiveros. Mahina utak. Wala nga malinaw na sagot. Kung di malinaw sa'yo, sabi ko nga sa'yo, ano yung hindi ka naliwanagan? Ako na magpapaliwanag sa'yo. Kasi hindi ka naman nakinig eh. Ano yung tinanong ni BP Sara, ni Hontiveros at ng 3 itlog na hindi mo naliwanagan? Ano? Isa lang, yun lang ang tanong ko. Ano yung tinanong na hindi ka naliwanagan sa sagot? Lahat ang linaw ng tanong, lahat malinaw ang sagot. Kaya nga, yan kasi ginagago tayo ng mga yan eh. Nasagot lahat sa panahon ng tanungan. Ang gusto nila, lahat ng tanong, tapos na yung tanungan portion. Hindi naman po available lagi ang si BP Sara Duterte. Tapos na yung chance nyo magtanong. Hindi nyo na itanong. Bakit? Kakulangan ng pag-iisip. Hindi mo ba nakita? May script si Risa Hontiveros. May script yung mga Makabayan Black. Talagang hindi nila makikita yung dapat nila itanong kasi wala sa script.